ating warm up, ng ating icebreaker. Kasi it is worth for us to have to be sensitive dun sa mga personal encounters natin sa Panginoon. Ah, buti nga lahat tayo may mga sagot. Kasi I remember running the same question on another group. Merong mga sumasagot sa akin. Wala naman eh. Wala naman yung ganun. Parang hindi sila ganun kasensitive dun sa mga ginagawa ni Lord sa buhay nila. Well, we do not judge them. We do not judge them. During yung study namin in that group, I help them navigate through their daily, kung ano yung mga nangyayari sa araw-araw, and they realize meron naman pala. Anyway, we move on. So, yung topic nga natin is part 2 ng ating No Fear Zone. We had part 1 last week, pero yung scripture natin ngayon, you see on the screen, it is Isaiah 41:10. Nung Bible study tayo nung last week, ano siya? Impression ni Lord eh. I was hearing it every time sa inyo, binabalik-balikan nyo. And it was an impression from the Lord na ito nga ito yung maging Bible study natin this week. Actually, yung pang next week natin, meron ng may topic na tayo, mamaya sasabihin ko sa inyo. Anyway, Isaiah 41:10, pakibasa naman, please. Una lang po. Sige po. Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will hold on to you with my righteous right hand. Yun. Thank you, Cecil. Nung last week kasi, yung study natin is no fear zone, do not fear pa rin yung sa atin, pero nakapokus tayo sa Joshua 1 verse 9. Joshua 1 verse 9. Apparently, the same topic, yun ang ituturo sa BSG sa Biyernes, yung part 1. Anyway, ito, Isaiah 41 verse 10. So, may maybe ang natatandaan natin or ay yung ibang mga translations, pero they say the same. Do not fear, I am with you. The rest of the scriptures. In essence, pag nakakabasa tayo ng ganito sa Bible, whenever we read something like this, nagbibigay siya ng hope, ng pag-asa sa atin. It is a reminder of God's constant presence sa buhay natin. It is a reminder na si God nandun siya, nakasuporta siya palagi sa atin. So anong gagawin natin ngayon? We will unpack yung scripture na nasa screen natin. Hihimayin natin siya. We will go through the scripture. We will explore we will explore yung mga katotohanan within this scripture that can bring us courage. Tapos, ang mangyayari nga sa atin, hihimayin natin siya, then we will have other scriptures from the Bible which will reinforce yung nababasa natin sa screen. Anong bottom line natin? Ano siya? Let it encourage us. Let it strengthen us. So yung scripture natin sa screen, yung Isaiah 41:10, it starts with do not fear. It starts with do not fear. Sinimulan ng Panginoon yung statement niya with do not fear. Bakit? Kasi alam niya na fear comes naturally. Fear is a natural response to uncertainty and adversity sa buhay natin. Maraming uncertainty na nangyayari, merong adversity, yung sinasabi nating adversity, ito yung meron kang plinano, meron kang gustong mangyari, pero the opposite happens. Then adversity happens. Pero as children of God, we can always trust in His sovereignty. We can always trust in the goodness of God. Anong ibig sabihin ng fear not? Anong ibig sabihin ni God nung sinabi niya sa atin, do not fear? When God tells us na do not fear, we have to remember three things from the Lord. He is assuring us of three things. Based dun sa scripture natin, pag sinabi niyang do not fear, remember three things: God's presence and power. Hindi pala three things, two things: presence and power to overcome any challenge.
Yung presence niya and yung power niya to overcome any challenge. Nung sinabi niyang do not fear, he wants us to remember yung presence and power niya to overcome any challenge. There is a scripture, a psalm that tells us, a very popular psalm na nagsasabi, nag-encourage sa atin yung yung response natin na do not fear. And it is a very popular scripture para sa atin. Pakibasa po. Yes po. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalm verse 23, chapter 4. Yun. Sige, thank you. Thank you, Risa. So, yung, again, ganun na naman. Ang daming versions yan. Yung kinuha ko dito, yung New King James. Anyway, wala namang pagkaiba lahat nun. Ito, hindi na bago sa atin ang Psalm 23. And we know yung scripture, yung verse 4 ng Psalm 23. Minsan kasi, although it is not wrong, pero it is not exclusive, ginagamit itong Psalm na to pag may namamatay. Pero hindi naman yun lang. Hindi lang yun. Yung Psalm 23 verse 4, nagpapakita yan ng napakatindi, napakalalim na tiwala and reliance kay God para sa kanyang presence, para sa kanyang protection. Maski dun sa mga pinaka-challenging, pinaka-nakagulat, frightening circumstances sa buhay natin. Yung imagery, yung pinapakita dito kasi siguro sometimes there will be a time himayin natin isang Bible study yung Psalm 23. Pero ito kasi, it talks of walking through the darkest valley. Ang NIV, walking through the darkest valley, ang sinabi niya eh. Mahabang kwento. It talks of the real experience ng sheep and shepherd. Pero ginawang metaphor kasi dito na when you walk through the valley of the shadow of death, yung darkest valley, it it symbolizes yung mga pinagdadaanan nating mga pagsubok. Yung mga nakakatakot, yung mga threatening na situations natin. Siguro naman lahat tayo meron tayong mga ganon, yung mga uncertainties, yung mga napakahirap na akala mo parang walang solusyon. We have all of those experiences. Maybe yung iba, yung pinagdadasal mo ng napakatagal pero hindi nangyayari, Lord, paano ba tong asawa ko? Ang tagal-tagal ko nang pinagdadasal, samahan niya ako sa devotion, sa prayer, sa church. Tapos, tapos nangyari when you did not even expect it. Pero ang sinasabi ng scripture na ito, it addresses, God knows na meron tayong mga dinadaanan na valley of the shadow of death. May mga dinadaanan tayong darkest valley. Meron tayong mga dinadaanan na yun. Ito yung mga periods of suffering, of adversity, of uncertainty. Meron tayong mga ganon. These are the times na sobrang yung overwhelmed tayo, overwhelmed by fear, by loneliness, by despair, by frustration. Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Ito yung mga times na pati yung mga tao na hindi mo ini-expect na tratuhin ka ng ganon, sila pa yung nangunguna. Yun yung mga darkest valley na sinasabi natin. Tapos si David, in verse 4, ine-express niya yung dumaan man ako dyan, hindi magbabago yung confidence ko, yung courage ko na para harapin ang lahat ng challenges na ito. And that is what we are being encouraged of. Yung fear not, do not fear, sabi ng Panginoon. And in the same manner, si David nasa puso niya yon. Dumaan man ako dyan, hindi ako matatakot. Bakit? The key reason for this assurance lies in the affirmation na si God nasa atin. Kasama natin ang Panginoon. Yung presence ng Panginoon nagbibigay sa atin ng comfort, ng strength, ng assurance. Comfort, strength, and assurance na hindi tayo nag-iisa. Even in the midst of darkness, ganun man
ka-challenging, ganun man na wala kang nakikitang solusyon siguro, pero yung presence, yung light, yung ilaw ng Panginoon nandun pa rin. He is there guiding us, sustaining us. Kaya ako ginamit yung light ng Panginoon. Kasi dadaan ka sa darkest valley, you see light. Pero it is still your decision, susunod ba ako sa ilaw ng Panginoon o hindi. Yung, tapos, yung shepherd kasi during those times, yung biblical times, meron silang tungkod, rod and staff. Yung rod and staff, ginagamit yun, di ba meron yung isa yung parang hook, yung isa parang mahaba. Ginagamit nila yon para pag merong naliligaw na ship na nawawala sa ano, para maibalik nila. And in the same manner, si God kasi, nakabantay siya. Nakabantay siya sa atin habang naglalakad tayo. He is guiding us, binibigyan tayo ng wisdom. Siya yung, ano yung nagpo-protect sa atin. So yung imagery of a rod and a staff nagbibigay sa atin ng sense of security and reassurance. Kasi lahat tayo nakaka-experience ng ganon. Naliligaw, naiiba. Minsan hindi mo napapansin, lumalayo ka na pala. Pero si God, hindi siya nagpapabaya. Hindi siya nagpapabaya. Psalm 23 verse 4 nagbibigay ng encouragement sa atin na magtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa kanyang constant presence and protection. Constant presence and protection ng Panginoon even in the darkest moments of life. Ano yung pinagdadaanan mo? Ano yung darkest moments mo? Baka na may napagdaanan ka, baka may parating, baka nasa kalagitnaan ka ng darkest moments, nandun si Lord. Do not fear, sabi niya. And listen to Him telling that to you tonight. It reminds us, it tells us, assurance sa atin yan. God can say, do not fear. Sinasabi niya sa atin na fear cannot overpower you. Huwag mong payagan that fear will overpower you. Bakit? Kasi I am ever present sa buhay mo. I am ever present in your life. Through faith, through reliance sa Panginoon, kaya nating harapin yung challenge with courage and in peace. Lahat ng mga yun. We are always assured of that. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Ano yung sobrang bigat sa puso mo ngayon? God is telling you, do not fear. Nandun ako. Ako yung shepherd mo. So question for us is, how does knowing that God is with you help combat fear? How is knowing that God is with you help combat fear? Pag alam mo na kasama mo si God, alam mo, yung question siguro hindi tayo lahat makakasagot. Siguro will allow only one or two of us to answer. Pero ang bawat isa sana sa atin, pag-isipan natin yan. Kasi ito yung tanong na sabi ni God, fear not, do not fear. Sige Lord, do not fear. Ano? Ano ngayon? So the question will answer that, yung ano na question. Pagkasama mo si Lord, bakit ano? Bakit nagiging matapang ka? Bakit nagiging matapang ka? Ah, Pastor, yes. ako po, Sige nga po. yung pag merong panahon na mag-fear, nung hindi pa ako masyadong deeply in love with the Lord, wala pa ako masyadong Bible study, meron talagang yung parang natataranta ka, ganon, nagbo-worry, meron ganon. But as we study the Word and as we, grow closer to Him, when we are assured by the many, many verses, talagang I would say na yung grasya po ay nagtatanggal ng fear. Knowing 100% that He has our back.
Yun po. Tama po ba yung sagot ko Para sa, namang may maling sagot, no? sa question niyo? Hindi nga, sige. Baka meron pang gustong mag-share. Ah, You could give an imagery. You could give a metaphor kung gusto niyo. Sige po. um, Ako yung kwan. I am at peace. Wala kang kahit na inaatake ka ng kwan. You have peace, you have yung patience mo, yung kindness mo, andyan. Tapos, hindi ka angry, hindi ka bitterness. You have peace with God. Alam mong si God nasa iyo. He's taking care of you. He's protecting you and guarding your heart. Yun po yun sa akin. So, to combat fear. Yan. Yun. Sige, sige. May kwento ako dyan eh. May imagery ako dyan. Nung third year high school kami, ang PE namin basketball. Basketball. Hindi ako naglalaro ng basketball. Wala akong kaalam-alam sa basketball na yan. Maski mag-dribble lang, hirap ako eh. Tapos di lalo na para maglaro. Hindi ko magagawa. Hindi ko nagagawa. Ah, di yung final exam, meron kaming bleachers kasi sa school na 5 steps yung bleachers. Yung isang team ng basketball, 5. Tapos, di syempre, bago ka umakyat sa bleachers, pagpipilain kami, yung pinakamaliit hanggang sa pinakamatangkad. Ganun yung Tapos, kung ano yung arrangement, yun din yung arrangement, alternate dun sa bleachers. Tapos, ang nangyari, ako yung nahuli, so ako yung unang upuan. Ang sumunod sa akin, puro matatangkad na 4 na player ng basketball. O di final exam, ito na yung laro. Nung tinawag na kami, ang tapang ko. Maski wala akong kaalam-alam ng basketball. Bakit? Yung 4 na kasama ko, player na nga, varsity mga yun. Varsity sila. Tapos ako, maski wala akong kaalam-alam, sila yung naglaro, sila yung nag-score ng nag-score, nanalo kami. Ang tapang ko, hawak ko yung bola, hahamunin ko pa yung kalaban, matatangkad din. Tapos ipapasa ko din lang naman. Pero ang point ko lang doon, pag napaligiran ka ng somebody na alam mo na alam niya yung ginagawa niya, alam mo na kaya niya yung ginagawa niya, you are assured haharapin mo pati yung kalaban. Ganun po yun. Nung ginagawa ko na natatawa ako kasi naalala ko yun. Anyway, sige, we move on. Yung next naman, ang sabi niya, I am with you. Sabi ng Panginoon, yung ang magbibigay sana sa atin ng greatest comfort and courage ay yung assurance ng Panginoon na kasama kita. Nakasama kita. Yung do not fear. Bakit? Kasi I am with you. Be strong and courageous. Sabi niya kay Joshua, bakit? I am with you. And in the same manner, sinasabi ni God sa atin yan, I am with you. Ito yung greatest source ng comfort and courage sa atin. Hindi siya malayo sa atin. Hindi siya hindi siya distant, hindi siya indifferent sa atin. Hindi, alam nyo, sinasabi basahin natin yung sa Isaiah, basahin natin dun sa Joshua. God is telling this to imperfect people. Sinasabi sa mga tao na nagkasala, na nagkamali, sinasabi niya sa mga tao na nag-aalangan sa kanya, and He is assuring na I am with you. I am with you. How much more sa atin? Alam niya yung pagkakamali natin. Alam niya yung pagkukulang natin. And He is still telling us, I am with you. Hindi siya malayo. Para siyang, hindi siya talagang loving father siya na sasamahan ka through every trial, through every victory, kasama mo siya. Hindi ka niya iiwanan. Knowing that God is with us, knowing that He is with us, yung tanong natin kanina, it empowers us to face kung ano man yung challenge na meron tayo. It will always empower us. Hebrews, pakibasa po. Ako na lang po ulit. Yung magbabasa. Hebrews chapter 13, 5, verse 6. Keep your life free from the love of money. Be satisfied with what you have, for He Himself has said, I will never leave you or abandon you.
Therefore, we may boldly say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Thank you. Thank you. Amen. Kami yung binasa ni Cecil. Pag try nyo, isipin yung nagsulat niyan. Yung nagsulat niyan, ang tapang. Ang tapang niya, di ba? Alam niyo, yung sinasabi niya, pag Pilipino yan, siguro dun sa ano, yung what can man do to me, siguro dadagdagan niya sa baba na sinong tinakot mo. Parang ganun yung dating nung scripture na yan eh. Parang yung ganun, be satisfied with what you have. Tapos, for he himself said, I will never leave you or abandon you. Therefore, we may boldly say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Tapos yung Pilipino, sasabi niya, sinong tinakot mo? And can you say that to your challenges? Sana ngayong gabi maisip natin yung mga challenges natin. Maisip natin yung mga challenges natin and know that God is with us at sabihin mo sa challenges mo, sinong tinakot mo? Sinong tinakot mo? Yung Diyos ko ang haharap sa iyo. Sige nga. Parang ganon. Parang yung basketball, apat ba naman na ang tatangkad eh. Na ang gagaling eh. Sinong tinakot mo? Yung scripture that we have on the screen, binibigyan tayo ng assurance ng constant presence ni God. Constant presence ni God. I will never leave you or abandon you. Sinabi niya yan kay Joshua, papunta sila sa promised land, makikipagdigmaan sila. Pero in the same manner, yung leave you or abandon you ay yung kondisyon ng puso mo. Sumablay ka man, I will not leave you or abandon you. Mag-doubt ka man, hindi kita iiwanan. Yung passage na ito, alam natin, nasa study natin nung last week, nasabi ko rin sa video, galing siya sa ano, sa Old Testament, sa Deuteronomy 31 verse 6, nung nagpapaalam na si Moses. Doon niya sinasabi kay Joshua. Tapos, alam nyo, pinangako ni God yan kay Joshua, pero God siya eh. Alam niya na merong mga times na sasablay si Joshua eh. Matindi yung mga sablay ni Joshua. Pero prinamis niya pa rin, hindi kita iiwanan. Don't you ever think na, Lord, nagkasala ako. Lord, may problema ako. Lord, yung kondisyon ko. Lord, not ideal when it comes to a Christian. So yun pa rin yung promise ni God sa atin. Yung constant presence niya may be geographic, pero it is not only geographic, it talks also of the geography of your heart. Ano ba yung contour ng puso mo ngayon? Hindi ka iiwanan ni God. Tinayan niya yung anak niya sa krus para matupad niya yung pangako niya. Yung assurance na yan emphasizes yung confidence ng isang believer dun sa faithfulness, dun sa presence ng Panginoon at all times, regardless of the circumstance. Regardless of the circumstance. Kung sinasabi rin ng scripture na ito, yung confidence and fearlessness ng isang mananampalataya. Bakit? Kasama mo si God kasi. Kasama mo si God kasi. Yung kanina, yung constant presence and it will result to confidence and fearlessness sa atin. Hindi natin hahanapin yung problema. Hindi tayo magdadasal na sana Lord bukas magka-problema. Hindi yun. Pero anytime na dumating yan, confident ka, Lord, maitatawid natin to. We can face life with confidence and courage. Yung statement na the Lord is my helper, I will not be afraid. Ito yung declaration of trust ng isang mananampalataya in God's protection and provision, even in the face of challenges or opposition from others. Marami. Kaya nga sinabi niya, what can man do to me? We can stand firm in our faith.
Minsan kasi we respond to what man is doing. Natatakot tayo sa ginagawa ng tao kasi we are physical beings. We respond to what is physical. Pero yung scripture na ito is an encouragement para sa atin that we can stand firm in faith. Yung scripture na ito, it emphasizes yung kahalagahan na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Nagtitiwala tayo sa Panginoon, pero ito nga lang, kailangan may contentment sa puso natin. Yung verse 5, it starts with letting us look into our hearts and in terms of contentment. Bakit? Kita niyo yun? Bakit niya sinimulan ng ganun? Pinagkabit-kabit niya eh. Keep your life free from the love of money. Be satisfied with what you have. For he himself said, I will never leave. Parang walang connect, di ba? Parang walang connection. I will never leave you or abandon you. Lord, anong connection nun? Love of money, satisfaction. Kasi many fears, if not all fears that we have, are drawn from discontentment. Kasi ang dami nating fear, ang dami nating discouragement, pero ang pinanggalingan pala ay discontentment. Kaya sinimulan niya si verse 5 na in-address niya ang discontentment. Be satisfied with what you have. Dahil kung satisfied ka with what you have, I will never leave you or abandon you. I will never leave you or abandon you. Hindi mangyayari si I will never leave you or abandon you kung meron kang discontentment. Ito yung binigay ni Lord. Ito yung blessing mo. Paano nangyari si discontentment? Nakita mo yung kabila. Lord, bakit siya ganun binigay mo? Ako ito lang. Or yung opposite ng discontentment. Lord, yun yung binigay mo sa akin. Lord, ang galing. Tinalo ko siya. In the same manner, huwag nating asahan yung I will never leave you or abandon you mula sa Panginoon. Remember, God was talking to imperfect people, pero dito sinasabi niya, maging kontento ka. Maging kontento ka. Bakit? Kasi yung statement na yon binigay ni Lord before they crossed into the promised land. Yung kung ano yung meron ka ngayon, ito yung benchmark kung ano yung ibibigay niya from the promised land. What you have today, what you are contented with today, hihigitan ni Lord dun sa promised land. Basta, He will never leave us, He will never forsake us, we will not be afraid, we will not be discouraged. It starts with contentment. Siguro it would be worth for us to think, Lord, nagkamali ba ako sa contentment? Nagkamali ba ako? Kung ano yung binigay ni Lord sa'yo, tanggapin mo. Magpasalamat ka. Be contented. Once that you are contented, pakinggan mo na si Lord na nagsasabi sa'yo, I will never leave you or abandon you. Somebody na wala siyang love for money, somebody who is satisfied sa binibigay ng Panginoon sa kanya, he can boldly say, the Lord is my helper. I will not be afraid. Kasi nga sabi natin kanina, most of our fears manggagaling sa discontentment. Matuto tayong maging contented muna. The courage that comes from knowing God is constantly with His people. Binibigay niya kasi kung ano yung mga pangangailangan natin. Yung Psalm 23, He leads me in paths of righteousness. Ibibigay niya. Ibibigay niya. Pag hindi ka nakontento dun sa binigay niya, huwag mo namang i-expect yung protection niya. Maging contented ka. It would be worth for us to think tonight, Lord, would you set my heart straight? Lord, kung may discontentment sa puso ko dun sa mga binibigay niyo, Lord, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, you have to correct me. Yun po yun. How does the reality of God's presence in your life impact your daily decisions? Makakatulong ba? Or from now on, makakatulong ba sa atin na dahil alam mo na nandito si God sa atin,
Although this is something that we knew before, in-explain lalo ni God sa atin ngayon. Nagkakaroon ba? And I hope magkakaroon ng impact sa buhay natin from here on. I hope magkakaroon ng impact sa buhay natin. Lord, nandyan ka naman. Alam nyo, ayan o, your daily decisions, sinadya ko yung daily decisions. Hindi ito yung pag may matinding problema na lang. Hindi po. Let Him be part of our daily decisions. Yung parang yung example ni Ronelyn kanina. Ron, mag-a-attend pa ba ako ng pangatlong service o hindi? Kasama sa daily decisions yun, and lo and behold, sinunod niya kung ano yung sinabi ni God. Sinunod niya yung sinabi ni God na wag na siyang mag-attend, umuwi na siya. Meron palang hinanda si God na i-disciple niya. Meron palang nakahanda si Lord. Ganun po kahalaga ito. Ganun po kahalaga. Saan yung contentment doon? Nakadalawang service ka na, Ronnie. So, pwede niya kasing pagpilitan, Lord, para sa iyo to eh. Magsaservice na naman ako pangatlo. Hindi na. Pag pinagpilitan ni Ronelyn yun, it did not please God. Hindi pa niya nagawa yung pinapadisciple ni Lord sa kanya. Kita niyo how it works. See how it works. So sana yung mga daily decisions ninyo. Kasi yung questions na ito, it also comes from yung sinero ko nung warm up natin, yung sinero ko kanina na yung picture na nakikita nyo, yung questions na nakikita nyo, galing lahat kay God yan. I could have asked another question. Alam nyo, to make you understand this, meron tayong point, di ba? Do not fear. I am with you. Kunwari yung do not fear, may explanation, tapos merong scripture. Yung scripture na ginamit natin, yung Psalm 23 kanina, tatlong scriptures yon na pagpipilian ko. Tatlong scriptures yon, pero si God ang nag-guide sa Psalm 23, pinaliwanag niya ang Psalm 23. Tapos dito na naman, may explanation. Tapos tatlong scriptures yon. Tapos itong question na nakikita nyo, tatlong questions yan. Sinasadya ko, pakikinggan ko si God, tatlong questions ibibigay niya. Pag ginawa na ito, kasabi niya, ito yung gusto ko. Yun yung nasusunod. Daily decisions. Acknowledge mo na nandyan si God. He will be very real sa buhay natin. Tapos yung next is, I am your God. Sabi niya, ibang usapan na yan. It talks about relationship. It talks about relationship. Pag binasa natin yan, we look at it from a relational point of view. Bakit? I am your God, tapos tayo yung mga anak niya. Hindi lang siya creator. We know that. Ang dami niyang mga function sa atin. Pero I want us never to forget na hindi nga siya creator, siya yung Most High God and all of those that we read. Pero ito yung tatlo pala na point kanina at nasabi ko kanina. There are three things that we have to remember also kasama ng yung pagiging creator niya, Most High God, Almighty God, provider, ano pa ba siya, healer, sinasabi natin. Three things about God that we should never forget. Redeemer, sustainer, shepherd. He is our Redeemer, He is our Sustainer, He is our Shepherd. Lahat yan alam natin, may biblical, tama, may scriptures na anong tawag doon, na magja-justify niyan, na mag-explain yan. Huwag na nating paabutin doon. Basta tandaan natin, He is not only our Creator, ano siya, tatlong bagay, Redeemer, Sustainer, Shepherd. As our God, pinapangako niya sa atin na He will provide for our needs. He will guide our steps. He will protect us from harm. He will protect us from harm. Magpo-provide siya. Alam niya yung mga pangangailangan natin. And He will always provide for that. Ang dami nating kwento dito sa Bible study natin. Ang dami nating kwento. Balikan nyo yung mga sineshare nyo. Yung dumating ang provision ni God.
dumating ang provision ni God. May award pa. Di ba, Risa? Meron pang award. Darating yung provision niya. Darating yung provision niya. Pero yung relationship natin sa Kanya mahalaga. Pero wag nating kalimutan yung tatlo kung ano siya, Redeemer, Sustainer, and Shepherd. Hindi niya po tayo pababayaan. Isaiah 43 verses 1 and 2. Si Risa naman magbasa. Now, this is what the Lord says, the one who created you, Jacob, and the one who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and the rivers will not overwhelm you. When you walk through the fire, you will not be scorched, and the flame will not burn you. Isaiah chapter 43, verse 1 to 2. Yan, ayan. Thank you, Lord. Nung inahanda ko, nakakatawa yung scripture na ito. Gusto ni God verses 1 and 2. Lord, ang haba ka ako, verse 2 lang. Pero, siyempre gusto niya 1 and 2 eh. Tapos nung pinaliwanag yun pala yun. Bakit? Kasi, yung first two lines ng verse 1, now this is what the Lord says, the one who created you, Jacob, and the one who formed you, Israel. A message for them, a message for us. Bakit? It talks of divine ownership and redemption. It talks of divine ownership. Ako ang naglikha sa iyo. Huwag mong kalimutan yan. So, it talks about a special relationship between God and us. It talks about a relationship. Ako naglikha sa iyo. Hindi ito yung inagaw ni God from somewhere else. Hindi ito yung napulot niya. Hindi po. Nilikha niya. Kaya special. Ganun ka-special. So, something that we could ask ourselves now, or something that we could try to realize now. Meron ka nga bang relationship sa Panginoon? Is it a real, thriving relationship with God? Pag-isipan po natin yun. Pag-isipan natin lang todo yun. Meron ka bang ganun na lang na relationship sa Panginoon? It reminds us, it reminds them, sila Jacob, kung sino ang naglikha sa kanila. It reminds them kung sino yung nag-redeem sa kanila. Do not fear, for I have redeemed you. What is one reason that we should not fear? Sabi natin, He is our God. Pero dito, do not fear, for I have redeemed you. Mahalaga ka sa akin. Yung personal na dating nung last line ng verse 1, I have called you by your name. You are mine. It emphasizes yung kung gaano ka-intimate ang Panginoon sa atin. Listen to that now. Listen to God telling that to you. Tinawag kita by name. Tinawag kita by name. Alam ko yung pangalan mo. Alam mo yung pangalan mo. Tawagin ka niya by name. Ganun siya ka-personal, ganun siya ka-intimate sa atin. It is an assurance, a reassurance sa mga Israelites. It is a reassurance to us that we belong to God. And we are under His care, we are under His protection. Ganun kahalaga. Kaya pala gusto ni God ang verse 1, kasi gusto niyang malaman natin yung gusto niyang ipaalala sa atin yon. Tapos yung second kasi, saan ka man dumaan, kasama kita. It talks of His divine presence and protection. Ito na naman parang Psalm 23 na pinapakita yung yung mga pinagdadaanan natin. Pinapaalala dun sa mga Israelites yung mga pinagdadaanan nila. It is symbolized by passing through waters and fire. Waters and fire. Ano man yung difficulties natin, ano man yung paghihirap natin, God is promising yung hindi nawawalang presence and protection niya sa atin. Yung assurance na I will be with you
It echoes the promise of God's constant presence and support. Ano man yung pinagdadaanan natin. Yung imagery of passing through waters and fire, ito yung, it gives us the idea na marami tayong pagdadaanan. We will pass through all those. Pero, yung promise na ito, God is telling us, they should not overwhelm us. They should not overwhelm us. They should not consume us. Bakit? Kasi siya yung nakabantay. Siya yung protector natin. Siya yung protector natin. He will not allow harm to be caused to us. He is ensuring us na daanan man natin yan, daanan man natin lahat yan. Parang parang yung mga kasama ni Daniel nung nilagay sila dun sa sa apoy. Daanan man natin yan, we will still come out of it as victors. Fear not. Sabi nga natin, no fear zone. Yung scripture natin sa screen is a very powerful declaration ng faithfulness ni God. Faithfulness niya, yung ownership niya sa atin, yung protective presence niya para sa atin. It assures us of God's intimate knowledge of them. Alam niya. There are times that we think na Lord, parang pinabayaan mo na ako, parang hindi mo alam kung pinagdadaanan ko, pero sinasabi niya ngayon, alam niya. Alam niya lahat yan. As such, yung verses na nakikita natin, let it be a source of comfort, let it be a source of encouragement para sa atin. Na let them be reminders of God's love and care para sa atin. A question that we have for this one. Pero, ayaw kong sagutin nyo yung tanong na ito dito sa Bible study. Who is God to you? Sino nga ba si God para sa iyo? Sino nga ba? Kung yung sagutin. Pero what I want you to do is reflect on this question. Reflect on this question. Maybe for the whole week. Tanungin nyo, Lord, sino ka nga ba sa akin? So far, Lord, in all these years na ikaw, na tinanggap kita sa buhay ko, sino ka nga ba? Who is God to you? Why don't you talk to God? Sana pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya. Tapos, in asking that questions, baka merong sasabihin si Lord sa atin na, alam mo yung gantong paniwala mo, yung gantong ginagawa mo, yung gantong attitude mo, parang hindi ako ang Diyos mo. Sana pag narinig natin yon, sunod na lang. Sunod na lang. Huwag na tayong makatigas sa kanya. Marami siyang sasabihin sa atin. Let us listen. Let us follow Him. Who is God to you? Tapos, kung yung kalimutan na, gawin natin yun. I will strengthen you. I will help you. Sabi ni Lord, in times of weakness, in times of uncertainty, God is offering His strength. He is offering yung assistance niya. He does not expect us to navigate life's challenges on our own. Kasama mo ako, sabi niya. Hindi ka nag-iisa. Kasamahan kita. Huwag mong harapin yan na mag-isa mo. Pinapromise niya sa atin na i-empower niya tayo, susuportahan niya tayo through the Holy Spirit. As we rely on the strength of God, we can confidently face what lies ahead of us. Napakaganda yung scripture natin, yung pinili ni Lord na scripture natin para dito. Pakibasa po. Pakibasa po. Ayan, ako na. Sige po. But He said to me, my grace is sufficient for you. My power is perfected in weaknesses. Therefore, I will most gladly boast all the more about my weaknesses so that Christ's power may reside in me. 2 Corinthians 12, verse 9. Alam natin yung kwento nito, yung thorn in the flesh. Thorn in the flesh ni Paul. Alam natin to eh. Pero alam niyo yun, yung pinagdasal ni Paul, meron siyang thorn in the flesh, whatever that thorn in the flesh may be, pero yung dasal niya, Lord, tanggalin niyo na.
Lord, tanggalin nyo na. Pero hindi tinanggal ni Lord. Tapos na-discern ni Paul kung bakit hindi tinanggal ni Lord. Therefore, I most gladly boast all the more about my weakness so that Christ's power may reside in me. God's grace is sufficient for us. God's grace is sufficient for us. Alam niyo yung kwento ni yung mga kaibigan ni Daniel. Yung mga kaibigan ni Daniel, ilalagay sila dun sa furnace. Lalagay sila dun sa furnace. Ang dali-daling magdasal na doon. Huwag na lang, huwag mo na ang ipasok diyan ang init, Lord. Ang daling ipagdasal yun. And even without praying, God could have saved them. Pero He did not. It is when we go through the furnace, di ba nung nandun sila sa furnace, nakita nung king na merong pang-apat na tao doon. When we go through all of those, we go through all those trials, kasama natin ang Panginoon. Dito kasi, inaalala ni Paul yung yung pinapakiusap niya kay Lord, Lord, tanggalin mo na yung thorn in the flesh na yan. And parang metaphor ba? Parang metaphor of some form of suffering siguro or weakness na ini-endure ni Paul. Na ang daming mga theologian, iba-iba yung mga paliwanag nila eh. Iba-iba yung mga paliwanag nila. Pero bottom line, wala namang kasing clear, sobrang clear sa Bible. So, I will not dispute yung mga sinasabi ng mga theologian. Pero ang point lang, all of those, syempre, yun, siguro gumawa sila ng further studies. Pero ang point doon, whatever yung thorn in the flesh na yan, it is causing him suffering, it is causing him weakness, it is causing fear kay Paul. This implies na ano man yung challenges na harapin natin, God's grace is more than enough to sustain us. It is through relying on His grace na doon natin makikita yung strength to endure and overcome. Ito yun. My grace is sufficient for you. Meron kang pinagdadaanan. Meron kang pinagdadaanan ngayon. Remember, my grace is sufficient for you. Tapos yung sinabi ni Paul? For my power is perfected in weakness. God's power nandun sa weakness. God's power in weakness. Yung power ng Panginoon, yung response ni God kay Paul, yung response ni God kay Paul na merong napakahalagang spiritual principle na nandun. His power is often most evident and effective in our moments of weakness. In our moments of weakness. Ang mali na understanding dito ay yung pahihinain tayo ng Panginoon para makita yung power niya. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Rather than removing yung weakness ni Paul, God chooses to demonstrate His power through him. When we bring yung weaknesses natin sa Panginoon, gagamitin ni Lord yung pagkakataon na yon to demonstrate His power. Pag pinagkatiwala mo sa Panginoon. This teaches us na yung weaknesses natin, yung struggles natin, hindi yan hindrance para sa kayang gawin ng Panginoon, pero opportunities ito ng Panginoon to display, to show His power. Kaya may testimonies tayo. Kaya tayo may testimonies. Kasi God came through for us. Therefore, instead of being afraid of our weakness and challenges, we can embrace them. Hindi mo iiwasan, haharapin mo. Bakit? Kasi it gives God the opportunity for His strength to shine through. Makikita kung sino yung Panginoon. Tapos, therefore, I most gladly boast all the more. We boast in our weakness. Hindi natin pinagyayabang pero hindi natin tinatago. Paul's response to God's assurance ay kakaiba. Kakaiba. Yung sinabi niyang na I will boast all the more about my weakness so that the power of God
may rest on me. Christ's power may reside in me, sabi niya. Pag itong weakness ko, itong challenge ko, itong kahinaan ko, aaminin ko, that is the time that God's power will reside in you. Bakit? Kung nagtatapang-tapangan ka, tapos yung example natin nung last week na ang sakit-sakit na nga ng tiyan mo, ng likod mo, ng tuhod mo, tapos sasabihin mo pa, wala yan. Wala akong nararamdaman, faith lang yan. Hindi po. When you do that, then, ayan o, nasa screen, Christ's power may reside in me. So when you do that, and you deny your weakness, then Christ's power cannot reside in you. Aminin mo na lang, gutom ako, takot ako, Lord. Lord, tagal-tagal nang hindi ako binabayaran. Lord, yung ini-expect ko hindi dumarating. When you do that, then Christ's power will reside in you and He will take over. Instead na itatago natin, instead na subukan natin i-overcome by our own strength, anong ginawa ni Paul? Tinanggap niya, inamin niya. Inamin niya. Kasi alam niya na pag ito inamin ko, then God's power can take over. It will reside in me. In terms of facing life's challenges without fear, yung scripture na meron tayo sa screen, it teaches us that we can find courage and confidence in knowing na si God, yung grace ni God is more than enough to sustain us. Grace happens pag inamin mo yung katotohanan. Yung nakikita mo, yung nararamdaman mo, yung kinatatakutan mo. It reminds us that our weakness and struggles, yung weaknesses, yung struggles natin, hindi, ganito yun. Meron kasi yung mga iba na pag dumaan sa struggle, pag meron silang weaknesses, parang ang gusto nila, ayaw nilang ipakita kay God, nakakahiya kay Lord. Hindi po. Pag meron kang weakness, meron kang struggle, it does not disqualify you from the help of God. Pero they would be opportunities para sa Panginoon to display His power in our lives. Kaya natin, pwede nating harapin yung mga challenges natin with boldness, with assurance, knowing that God's power is within us, even in our moments of weakness. So, our question is, have you experienced God's strength in moments of weakness or difficulty? Meron ba? Hindi natin sasagutin. Pero, ang point lang, sana iuwi niyo yung question na yan. Sana maging sensitive tayo na at those moments of weakness and difficulty, it is your decision na, Lord, aminin ko ba ito or magtatapang-tapangan ako? Pag inamin ko ito, you can take over. You can take over and you will take over kasi sinabi mo sa iyong sarili. Or magtatapang-tapangan ako kasi kaya. Willpower ba? Positive thinking ba? Or will you lay your weaknesses before God? Nasaan ka? Think of that question. Tapos yung last natin, I will hold on to you with my righteous right. Yung righteous right hand. Yung right hand, it is a symbol of power, authority, and faithfulness ng Panginoon. Pag yan, yung promise niya na I will hold on to you with my righteous right hand. Ito yung promise, commitment ni God sa atin ng support and protection niya. Ano man yung challenge na pagdadaanan natin, no matter how turbulent life may be, we can always rest securely sa kamay ng Panginoon. Scripture natin, pakibasa po, Psalm 37. Ako na po, Pastor. Yes po. A person's steps are established by the Lord, and he takes pleasure in his way. Though he falls, he will not be overwhelmed, because the Lord supports him with his hand. Praise God.
Psalm 37:23-24. A person's steps are established by the Lord, and He takes pleasure in His ways. Will you allow God to establish your steps? Or Amen. walking on your own? Pero yung scripture kasi na ito, it tells us about the reality of stumbling. Nagkakamali naman tayo, though he falls, sabi. We might fall sometimes. And the verse acknowledges na nangyayari kasi yan. We face challenges, maybe we fail. As human beings, hindi tayo immune sa difficulties, sa setbacks, moments of weakness, nangyayari yun. Pero yung emphasis is not on the stumbling, but what follows. It is not on the stumbling, oo, eto na, meron yan. Pero ang emphasis ay hindi doon. Bakit? Kasi because the Lord supports him. He will not be overwhelmed because the Lord supports him with his hand. God will not be overwhelmed. It talks about divine support and upholding. Na madapa man tayo, magkamali man tayo, the psalm is an assurance to us, to everyone who trusts in the Lord, that everyone who trusts in the Lord will not ultimately fall. Madadapa ka man, makakabangon ka pa rin. Kaya nga sabi niya sa John 16:33, I have overcome the world. Sige na, nandyan na, madapa ka man, magkamali ka man, may challenge man, magulo man ang buhay, pero I have overcome the world. And this scripture we have on the screen tells us now na you will not be a failure forever. You will not be a failure forever. Sabi natin nung last week, do not let fear and discouragement be your identity. In the same manner, yung scripture na ito sinasabi sa atin, failure is an event in life. It is not a description of who you are. This scripture talks about yung divine support, yung guidance, yung protection ng Panginoon. Parang magulang na nadapa yung anak, tutulungan niyang bumangon. Ganun po yun. Yung scripture na ito, it tells us, it encourages us to face challenges with confidence. Na when we face yung challenges na yan, meron tayong reassurance and confidence from God. We can always take comfort in knowing na even when we stumble, even when we face difficulties, nandun pa rin si God. He will uphold us. Pag inabot ba ni God yung kamay niya sa'yo para bangunin ka, tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba? Yung inaabot ni Lord sa'yo. It enables us to face challenges with courage and faith. Bakit, Lord? Madakaman ako. Nandyan ka. Tulungan mo ako. In terms of facing challenges without fear, yung scripture natin, it reminds us that our ultimate security lies in God. Saan yung security mo? Walang security sa positive thinking. Wala po. Walang security sa ano yun? Willpower. Wala po. Merong security sa Panginoon. Merong mang stumbling block sa harap natin, merong mang difficulties, we can always trust in God's love. Yung love niya, yung support niya, yung grace niya, sabi nga niya kay Paul, yung assurance na yan empowers us to confront life's challenges. We confront the challenges. Yung sabi natin nung nagsisimula tayo, sinong kinakot mo? Sinong kinakot mo? Kasi meron akong Diyos. Psalm 41 verse 3. Do not fear, sabi ng Panginoon, kasi kasama natin siya. He will always uphold us with His righteous right hand. Amen, amen, amen. Yan. Pwede tayong mag-breakout room. Maski. Amen. Thank you, Lord. Okay. Ano ang pang-breakout room natin? Reflect on a time when you felt God's presence in a tangible way. How did it affect your faith? Karoon ka ng encounter kay God. Ano yung nangyari sa faith mo? Meron akong sineshare dati dyan eh.
ano yung sinasabi ko na, pag narinig mo, audible, narinig ko kasi. Pag narinig mo audibly yung voice ng Panginoon, mababago ang buhay. Tapos ano yung next? What imagery comes to mind when you think of God upholding you with His righteous right hand? Oo nga. Ano yung personal na imagery na binibigay ni Lord sa'yo? How does knowing that God is holding you bring you comfort and assurance? Tapos yung third natin, what aspect of our Bible study and or the preaching video resonated with you the most? Ano yung nagkaroon ng impact sa'yo? Ayun. So, stop share muna. Meron na. Okay, sige. Hi, Macy. Hi, good morning. Hercules pa, baka mali lang gising mo. Hindi po. Kasi baka hindi ako maka-attend pa rin. Sige. Saan tayo magsisimula? Sa ilalim. Ikaw Ay, na, Ann. Si Risa na, Pastor. ayun, sa ilalim daw, room 4, si Ann, Macy, and Sige, si Ann. Ann, Macy, and Sheila, room 4. Ikaw na, Mag-highlights, Ann. hindi na kailangan. Ate Macy, Tita Macy, mas maganda yung sa'yo. Pero sige po, Pastor Alex, kami na po yung mga yung na-share po namin is, syempre yung mga tangible way dito sa Canada. So, sabi nga po ni Tita Macy, pag nandito ka sa foreign country, maraming mga, sorry, bedroom boys, maraming mga challenges sa work, paano ka mapi-PR, sa culture. Ayun, so marami pong mga challenges. And parang dito namin, actually na-experience naman namin si Lord sa sa lahat po, no? Pero parang dito sa ibang bansa, yung parang mas lalo naming na-experience yung tangible way ng love ni Lord sa amin. Um, Yun nga kasi foreign country siya, so maraming mga adjustments and nakikita po namin yung um galaw ni Lord sa namin, sa mga circumstances namin, like yung mga provisions niya sa work, provisions niya sa mga clothing, sa lahat, na he is really a provider. Yes, sir. At yun nga, hindi talaga niya kami iiwan. Tapos um yung mga napulot po namin na mga kasi late po kami naka-join doon sa ni Pastor Alex, is yung isa, yung you call them by name, yung si Lord, kilalang kilala ka niya. Tapos gusto ko yung sinabi ni Pastor Alex na yung positivity, yung willpower, hindi siya sustainable. Yeah. Kumbaga parang meron siyang hangganan, kasi yung strength na No, yun no nanggagaling pa rin security. sa yung strength na yun and yung security na yun nanggagaling pa rin siya sa iyo, pero yung pag marunong yung galing kay God, yun yung sustainable. So yung na-mention ko nga dun sa group namin is ngayon na mas natuto na akong mag-let go. Though nagle-let go ako sa Pilipinas, I mean, parang ngayon mas nahon sa akin yung mag-let go, yung mag-pray ka tapos bahala na, si Lord na bahala. Kasi alam naman namin na nakikinig talaga si Lord sa prayer natin, sa kung ano man yung masakit, ano man yung what hurts us, what makes us happy. Alam na alam niya kung sino talaga tayo. And yung 'pag nag-pray ka, you just have to trust the Lord na yun, na 'pag binigay mo sa kanya, you know it for sure na kikilos at gagawa si Lord ng way, para para mapunta ka sa mabuti, or para ma-magnify yung goodness niya sa'yo.
Tapos Mm. yung isa pang word is yung grace, yung my grace is sufficient. Sobrang totoo yun Yeah. kasi kahit sa mga simpleng bagay, kunwari magko-commute ka, yung ang lamig-lamig sa waiting shed, yung parang, Amen. Lord, ang tagal ng bus, ganyan, I need your grace, ganyan. O kaya, yung parang dati meron kang sasakyan sa Pilipinas, ngayon nagko-commute ka, or Amen. dati nakakakain ka ng masasarap dito sa Pilipinas, dito medyo nagtitipid ka because of yun nga, yung mga circumstances mo. Or minsan, um, yung Pero mga with ibang lahing ano, nakasama, yung ibang lahing and kasama mo. Yes po. yeah. Yung hindi ka lang naman mabubuhay sa bread alone, di ba? By the word of God. Yes Yung, po. Yes po, by the word of God. So, Tita May, si Tita Macy meron siyang magandang i-share na title, Good News. So, yeah, take it away, Tita Macy. Ano siya? it was last week na I attended nung Saturday ng retreat. Is parang family retreat. I was invited dito first time sa Scarborough sa isang church. So I attended the church. Doon nakita ko yung ano natin sa victory sa every nation that we are really equipped. Hindi ko siya kinukompare, but then again, I know that God has put me into this, not, hindi aksidente, pero you can see yung grace niya, no? Kasi mayroon silang washing of the feet dito and nila. So I was so happy and excited to go. Kaya lang parang sabi ko, ngayon na yata ako ma-operan. Bakit ngayong week pa? Sabi ko, dito ko na-encounter yung ano niya. Lord, if you want me to go, sabi ko. Kasi sumakit yung ko, right side ko. Kasi sabi ng doktor ko, if ever that happen, sumakit ng tiyan ko, I'm just here, go to the emergency, operahan kita, something like that. Bakit ngayon pa sabi ko na excited akong makapunta ng church, na maka-attend ng church, kasi lagi na lang ako sa online and Pero kung gusto mo, Lord, na mapunta ako doon, sabi ko, sana i-heal mo ito, sabi ko. Kasi alam mo naman yung eagerness ko na maka-attend ng church, not to kaya lang para makapag-share din sa iba doon to kasi ang tagal ko ring na-isolate. Kaya sabi ko, kung pupunta ako then i-heal mo ako, Lord, sabi ko. Hindi mo ako pababayaan dito sa nararamdaman ko, parang ganun. Sabi ko, ngayon ka pa umaatake talagang inaagaw mo tong time na to. Ayaw mo akong makapag sa mga ibang tao and something like that. So yun nga, natapos yung na nawala. So amazing talaga nawala yung nararamdaman ko yun. Nakapag-attend ako, nakita ko yung galaw ni Lord sa buhay ko, how he equipped me yung sa church natin, yung pagiging lagi kong pag-attend ng group ng Bible. Yun, nakita ko yung nakapag-share ako sa kanila na hindi ako nahiya, nakapag-attend ako sa singing voices ng kanta ng new songs nila. I was there always. I'm so happy and talagang in sharing and prayer dun sa ka-roommate ko. Ayun, nakapag-share din ako ng word sa kanya. At how yung na-miss ko talaga yung natin sa every nation, yung sharing with each other sa group, talagang may mga comparison pero hindi ko na inuuna yung comparison, kundi yung magamit ako ng Panginoon sa mga taong makakasalamukha ko on that time. Yun po, yung experience ko na yun doon. And then I'm so excited to tell you after that, ng pag-attend ko na yun, alam ko may surprise ang Panginoon sa akin. So, ayun, na-receive ko po yung acknowledgement na I can go now to the services kasi they currently working on my permanent residency, pero yun na lang, yung papel na lang ang hinihintay ko and the card. And thank you so much sa lahat ng prayer nyo sa encounter na to. Thank you. Thank you so much. Ito yung hinihintay ko na makasama yung mga anak. Yes. Thank you so much. Malapit. Ayun. Sobra lang.
Huwag Sige. kayong mawalan ng pag-asa. Amen. 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 Grabe. Galing ng Panginoon. Grabe. Sige po. Akyat tayo room 4, room 3. Si Heidi, si bakit dalawa na lang kayo? Sinong kasama nyo? Si Heidi, si Ronnie, sinong kasama nyo? Pastor, nawala po si Tita Nieva tsaka si Ma'am Fe. Di ganun. Hi, Ronaldine. Ay po. Kayo muna, kayo muna. Sa amin po ni Ate Hides, ano po, yung intangible way, yung pag-answer ng prayer kay Anika, yung siya mismo magsabi kay Sister Heidi na hindi siya sasali sa banda kasi busy siya. Tapos sa akin naman po, sobrang nung answered prayer ng Lord kasi lately parang problema ko si Andrew. Mag-o-online simba pero nakikita ko na di-distract ng cellphone. Tapos late natutulog, akala ko tulog pero umiilaw pa yung ilalim ng kumot. Tapos laging late po pagpasok. Grace period, habol siya lagi grace period na. Pero dati kasi bago mag-6 nakakapasok na. Nag-pray ako kay Lord, Lord, ikaw na bahala na may encounter ka na, ni Andrew. Kasi minsan na lang siya magsimba on-site. Ang reason niya, Mama, kanya-kanya tayong faith. Pero hindi ako nagkulang ng paalala ng scripture, mag-pray, nag-quiet time ka na. Opo, opo. And one day, isang araw, nakuhanan po siya ng cellphone sa labasan, 5:40 ng umaga. Ang unang ano ko doon, nakigamit siya ng cellphone ng may-ari ng kantin sa labasan, nakakilala ni namin friend ko. Tumawag na yon, nakuhanan siya. Tapos, yung inano sa akin ng Lord na pasalamat safe siya. Pero nakakaano lang kasi answered prayer ako, pero medyo masakit yung ano ni Lord kasi cellphone, wala pang 1 year. Tapos kailangan niya sa school. Pero yun nga, pinapaalala pa rin sa akin ng Holy Spirit, yung sinasabi lagi ni Pastor, titingnan yung grace ng Lord sa sitwasyon na yun. And thankful ako kasi safe si Andrew, nabigla lahat, inagawan siya, hindi siya nasaksak or whatever. Medyo hindi man maganda yung sitwasyon, pero yung sinasabi ko kay Andrew, may gustong ituro ang Lord sa'yo at sa akin din. At yun ang ipag-pray mo at alamin mo kung anong tinuturo ng Lord sa'yo. Tapos yun po, and inaano lang rin ng Lord sa akin na kahit ano pang problema sa sitwasyon na yun, God will provide. Naikwento ko to kay Tita Do and thank you sa prayers ni Tita Do. So yun po, intangible way talaga na kaagad-agad, mabilis lang po yung answered prayer. Pero medyo hindi lang siya doon in-answer sa gusto kong situation. May ibang purpose si Lord kung bakit niya ginawa yun, bakit niya kinuha yun, kasi may gusto siyang ituro kay Andrew personally. Yun po. So, yung pangalang question naman po, sa akin po na-imagine ko lagi akong kayakap ng Lord sa lahat ng oras kasi siya lang po yung BFF ko. Wala talaga akong best friend na na talagang nakakausap ko na na aside kay Tita Do tsaka kay Mami, siya talaga yung nakakaalam lahat ng oras, kahit habang nagpe-prepare ako, umaalis ako bago ako lumabas ng bahay, kung anong gagawin ko, siya lang po talaga nakakaalam. Yung kay Ate Hides naman, yung po, lagi niya naramdaman yung katabi niya lagi yung Lord, parang proud si Lord lagi. Naramdaman niya parang proud parent si Lord lagi sa mga ginagawa. Yun po. Yung pangatlong question naman po, yung nakakaano sa akin, yung contentment po. Na-review ako bigla bang si Pastor kasi contentment. Pinoprovide ni Lord lahat ng pangangailangan namin, small or big things. Tapos parang, hindi pa rin ba ako makontento? Kailangan pa bang mag-abroad ako? Parang ganun. Pero pinagpipray ko kung anong will ng Lord.
Mhm. Makapasa ako, maka-abroad ako, yun po. Then, isa pang na-review ko sa akin is, yun po, yung establish your steps. Kasi minsan po, sobrang busy, nauna pa yung decision ko kaysa mag-pray ako. Yun po. Minsan naman, yun po, inaano ko ng Holy Spirit, mag-pray muna, mahinahon, calm down, pray, tapos tingnan mo yung nangyayari, ganun. Pero may time po talaga, yun, nag-ask ako forgiveness kanina kay Lord. Mhm. Rebuke ako doon kasi may mga desisyon ako na minsan po talaga nauna pa ako mag-decide kasi sa mag-pray sa Lord. Yun po. Yung kay Ate Hides naman po, yung righteous right hand ng Lord, doon po siya na tumimo po sa kanyang puso. Yung lagi lang po talaga mag-trust tayo sa Lord na kahit anong prayers natin, na nakikinig siya, nag-a-answer siya, kahit hindi yun sa kagustuhan natin na in our own way na gusto na nag-a-answer siya. Kasi nag-a-answer siya na may purpose sa timing niya po. Yan lang po. Yun. Grabe. At guys, Mm. Okay na yan, Ate Ron. Good thank you. job. Yan. Okay lang. Thank you. Thank you, Heidi. Thank you, Ron. Ah, alam mo alam natin to, hindi na, yung hierarchy ng instructions ni Lord para sa mga anak. Although He can and He will diretso niyang kausapin yung mga anak, pero yung hierarchy kasi, there are times and many times idaan niya sa magulang. Kaya yung sinabi mo, Ronnie, kay Andrew na in essence, sinasabi mo sa kanya, mag live worship ka, umattend ka sa church. Ganun yung sinasabi mo dinaan mo lang sa tanong kasi. Tapos yung sinagot niya na kanya-kanyang faith, hindi totoo yun. Iisa ang faith, kanya-kanyang conviction. Pero the fact na magulang niya ang nagsabi sa kanya, that makes it important. Pabayaan mo siyang ugain ni Lord. Thank you, Pastor. Pabayaan mo siya para ma-realize niya. Huwag ikaw ang mag-repent para sa kanya. Yun, thank you. Room 2 naman. Si Risa, Teyet, and si Tin. Siyempre si Risa yan, ituturo nila. Favorite eh. Hindi naman. Wala lang silang choice. Well, sabi Go, naman po, Risa. Go, Risa! hi, Ate Ann. Hi, Risa, go! Ingat sa pagpasok. Si Ate May, Salamat! Atuwa naman. Welcome back po, Tita May, sa Ate May. Sa amin naman po, no? Yung, Hi. well, syempre, for both of us, mga bata pa kami compared to Tita Teyet, and wala pa sa kalingkingan ng pinagdaanan ni Tita Teyet. Ang mga pagdadaanan namin at ang mga pinagdaanan namin at ang pagdadaanan pa namin. Wala. Huwag mong i-claim yun. Wala kang pagdadaanan. Meron yan, pero always, sabi mo nga po, di ba? Always faithful in prayers and you're faithful in God. Lagi po. Amen. One, prayers lagi. In times of trouble, siya lang yung tawagin natin. And sabi nga sa Bible, consider it pure joy when facing in trials. Di ba? Amen. Sabi na sa Bible po yun. And suffering produces perseverance. Sinaalala ko po dati yung pinag-aralan natin dati sa Bible study natin. Mas pinapatatag tayo ng trials and especially ni God. Kung paano niya tayo masusustain, paano niya tayo itatawid, and lahat ng glory nun, hindi sa atin, kundi kay God. Kasi matututo tayo. Magiging proud ka lang sa sarili mo kasi napagdaanan mo yun kasama si God.
Hindi dahil magaling ka, hindi dahil natapos mo, hindi dahil nakaya mo, kundi kasama mo kasi si God. Yun yun. For every problem, katulad sa mga children, si Tintin nga provision, kasi siya lang daw yung nagtatrabaho ngayon, kinakapos talaga. Pero sabi ni Tita Tayet, you will always claim na si God provision, giver yan, always magbibigay ng provision, ng grace, lahat lang, ibigay mo lang talaga kay God. Yung faith mo sa Kanya, yung prayers mo, trust mo, yun po yun sa amin. Tapos sa number 2, yung sabi ni Tita Tayet, hindi mo mahanap yung peace sa problema na yun, kundi kay God lang talaga. When facing trials, nandun yung peace kapag kasama mo si God. Di po ba, Tita? Kasi from before, paano ka mag-handle ng problem compared today, ibang-iba. Kasi kasama mo si God. Ang ganda nga po nung sinabi ni Pastor Alex, yung mga kasama niya malalaki sa basketball, para ngayon po yun. Kasama mo si God, sige, trial pa, ano kayo ngayon? Wala kayo ngayon, di ba? Parang before, nung hindi mo pa kilala si God, pag may nang away sa'yo sa daan or mga kalaro mo, nagsumbong ka sa tatay mo, tatawagin ko yung tatay ko, sandali lang. Ano kayo ngayon? Pero ngayon, si God na ang kakampi mo, di ba? Walang-wala ang mga layon kay Daniel kapag kasama mo si God. Yung mga ganung bagay. Ang sarap sa pakiramdam. Pero sabi nga Tito Tayet, may peace ka eh. Na pag dati hindi mo alam kung ano gagawin mo, iiyak ka, magmumukmuk ka. Pero ngayon may peace ka knowing na kasama mo si God, itatawid ka ni God sa lahat ng problema mo, di ba? Yun po yung, yun na rin yung nag-struck sa amin sa question number 3. Ang ganda po nung mga take home natin ngayong Bible study natin. Di ba, Tita? Thank you. Thank you po sa Yes, word. amen. Ay, tagdag lang ako, Pastor. Yes, please. Gusto ko lang i-share sa group the Bible study. As na-share ko kila Tin at saka ni Risa. Sabi ko nga, yung mga edad nyo, 1/3 lang ng edad ko. So, it depends also in the age kasi nga sa dami nga natin dadaanan. Pero we don't need to claim that challenges are coming. Sabi nga sa Bible, the Lord came, sabi niya, I have come so that you might have life to its abundance. Pero I mentioned to them then, Pastor, na during the life of Jesus, talagang ang main goal niya, whenever he go, he pray for the sick, he pray for the lame, he did so many miracles. Pero nagka-cast out siya parate ng demon. So we should never forget to cast out demon also. So, siyempre, we focus on the power of Christ, but Jesus is teaching us also how to cast out. He was teaching his disciples to cast out demon everywhere they go. So, hindi naman masama na maalala natin ng mga demon, bad spirit. Di ba? We should be aware nga of that. So, I was sharing to them na we should also be aware because John 10:10 said that devil came to kill, destroy, and separate. So we should be aware that we should always cast out the evil spirits whenever we go. Kasi natutunan ko rin po yan doon sa isa kong Korean friend bago pa kaming Christian sa Cebu. Whenever she come to my house, she will be quiet and she will sit down in one corner and she will ask me to pray with her. So I listened to her prayer and she would cast out and cast out and cast out bago siya magkamusta sa akin, bago siya magkwento sa akin, bago kami magkwentuhan, uupo muna siya at magpe-pray muna kami. So I understand that there are really principalities of this dark world. So sabi nga, you should be aware of that. Jesus was teaching us from the start and Jesus was standing in authority. Yun ang maganda rin na ma-realize natin
that we have the authority of Jesus as he has taught the disciples then. So we should cast out all the evil challenges or evil spirits around us with authority. And we should have always the covering and the power of Jesus through the blood of Jesus. Yun ang lagi pong i-emphasize na i-cover daw tayo. So yun lang po, Pastor. Thank you so much. Sige. Thank you. Yung cast out, gusto ko lang i-address ng konti yung sa cast out. It is not wrong to do that we will cast out. Pero ang sinasabi ko lang, yung risk kasi ng ganun, meron kaming kaibigan na pastor, kilala rin ni Teye dito. Pastor pa to ah. Tapos pag meron siyang pinag-pray, tapos natanggap niya yung pinagdasal niya, ang unang iisipin niya, paano kaya kukontrahin ng Diablo ito? Sounds good, but it's not. Kasi naging demon-focused siya. Yung sinasabi ni Teyat na you cast out the demons, sa Tagalog, huwag mong payagang makaporma sa'yo. Kasi God will work in your life, pero pati sila, susubukan nilang tigilin kung ano yung plano ni God sa buhay mo. So huwag mo silang payagang makaporma sa buhay mo. No. Amen. Ang ayaw ko lang na mangyari sa atin, pumasok ka sa isang bahay, pero ang unang nasa isip mo, i-cast out ko yung demonyo dito, yung Diablo dito. Naging demon-focused ka. Pagpasok mo sa bahay, Lord, ikaw ang hari sa bahay na to. Then in effect, hindi mo na siya pinayagang makaporma, pinalayas mo na once that you have declared that. Lord, papasok ako sa opisina ngayon, pag upo mo sa upuan mo, Lord, ikaw ang hari, Lord, ikaw ang Diyos. Then hindi mo na siya pinayagang makaporma. Pero hindi yung i-cast out ko, may demonyo dito, paalisin ko. Paano kung wala? Si God ang omnipresent, si demonyo hindi. Paano kung wala? Pero ang point lang, instead of being demon-focused, be God-focused. Yung kaibigan nga namin ni Teyat, ganun siya mag-isip eh. I tried to correct him. Hindi ko alam kung na-correct eh. Nakinig lang naman. Pero kung isipin na meron pa siyang sinabi, ito yung pinagdasal ko kay Lord. Paano kaya ko kontrahin ng Diablo ito? Di naging Diablo-focused ka. Instead na isipin mo, paano kaya sasagutin ni Lord? Ang inisip mo, ano yung gagawin ng Diablo? Huwag tayong ganon. It is right to cast out. Pero ang isipin natin kasi, huwag natin siyang payagang makaporma sa atin. Amen. Di ba? Do not give the devil a foothold. Sabi. Amen po. Yun. Sige po, move na tayo. Room 1 na tayo. Si Vicky, Cecil, Warren, at Sido. Sido, naghatid muna kay JP. Oo nga, iniwanan ako ni Ate Do eh. Binulon turo ko pa naman siya. Naghatid siya. On-site siya ngayon eh. Oo nga, Akala niya nauna siya sa draw. Bumalik siya. Balik sa. Mahirap pa nang bubuli talaga eh. Nababalik sa iyo yung eh. Okay po. Yung ano yung unang question na? Yung unang question po yung reflect on time when you felt God present in a tangible way. Ang ganda po nung sharing ni Ate Do sa ni Warren. Ano to yung nangyari sa kanila both sa work na yung position and work nila pareho doon sa company is muntik na talagang at least talagang muntik na silang syempre andun yung nila na baka matanggal sila sa work kasi nga nagkaroon to ng yung syempre hindi naman matatanggal talaga pag nasa management position ka na yung ikaw yung ikaw yung responsible, ikaw yung accountable doon sa mga nangyayari. So, yung sharing nila nito na talagang during that time na may kinakaharap silang challenges doon sa work na yon na syempre handyan pa parang kaso yan napapatawag ka ng HR, kakausapin ka ng may-ari, ano nangyari to sa issue na to, ganto-ganto, di ba? May investigation, may etc. etc. Kumbaga,
makikita mo kung paano yung kamay ni Lord na gumagalaw doon eh. Yung bang pag pinagdasal mo at binigay mo na kay Lord before na yung meeting na yon o yung meeting mo sa may-ari o doon sa mga kung sino man yung nasa position o HR na ano, talagang magugulat ka na lang eh kasi parang naayos na ni Lord na instead na pagawa sa'yo, ito sabihin mo, iba yung paggagawa sa'yo, ipag-pray mo si ganito, ipag-pray mo si ganyan. So, ang nangyayari talaga, siya yung gumagalaw, siya yung kumikilos. And, di ba, ang ganding naman ang ginawa talaga ni Lord eh. Nakapag-retired si Ate Do, hindi siya nawala ng trabaho, si Juarez, nangyari ka na sa 5 taon na. 5 taon na siya sa Maxis, nangyari yun sa kanya is wala pa siyang 6 months yung issue na yun. Yun talaga yung ano, talagang pinakita ni Lord doon yung presence niya na, yung assurance na handyan ako, kasama niyo ako diyan sa laban na yun. So yung pong ano naman yung ah meron din syempre in terms of yung ano yung sa provision ni Lord, may mga pagkakataon sabi nga ni sharing nga ni Vicky, syempre sa Canada akala ng iba na nag-abroad, yung iba yung dala yung kumbaga hindi nauubos yung yung kinikita o talagang malaki yung kapag nasa abroad ka is ang tingin ng karamihan, ang tingin ng karamihan lalo na dito sa atin na malaki kita mo, maganyan ano, hindi nila naiisip na mas malaki nga kita, malaki na may expenses. Kumbaga pare-parehas lang ng ano. Kumbaga yung provision na yun is yung mga ganong challenges na yon na sabi nga ni ano kanina na nadinig ko kay Ann kanina na yung challenges na yon doon sa Canada hindi nila yung malalagpasan eh kung hindi nila kasama, lalo na yung provision na ibibigay sa'yo kasi syempre you're in a foreign country, hindi mo alam, wala kang malalapitan na kaagad doon na pamilya mo, kamag-anak mo na, oy, kailangan ko po nito, kailangan ganyan. Talagang si Lord lang talaga yung magbibigay sa'yo ng mga taong makakasama mo doon na siya din tutulong sa inyo. Hindi yun dahil ah mabait ka or kundi ano yun eh, provided ni Lord yung pati yung mga tao magbibigay sa'yo. And syempre Lord ay isa pa yung naikwento ko nga kanina din na-share ko doon yung yun nga yung sa ministry ngayon na Kuya Alex, alam mo to, mag-share nga lang ako sa Bible study, takot na takot ako dati. 'Di ba? Mag-share ako sa Bible study ng ano yung lesson na itindihan mo or ano, takot na takot ako. Yung lalo yung time pa nila Kuya Rico. Ikaw naman Parang takot, ayaw mo eh. hindi, nilalamig talaga. Kinakabahan talaga ako noon. Kinakabahan talaga ako. Ayoko mag-share kasi lagi ko naisip ang gagaling nila sa verse, sa ganyan-ganyan. Yung kasi naiisip ko. Yung lagi ko naiisip na gagaling nila sa verse. Baka i-judge sila ko or what. Pero yung iba lang talaga kasi si Lord maglagay kung saan ka ilalagay no? Yung tipong kung saan nandun yung ano mo, yung weakness mo, doon kanya ilalagay. For you to see His strength, for you to see na sufficient yung grace niya para makita mo yung ano niya, yung strength niya. Doon niya kami ngayon pinapalakas. Kumbaga, ang naging ano namin, sige, Lord, ikaw to sa'yo to. Gagawin namin to para sa'yo. Sabi nga, lagi natin naririnig to. Pag si Lord ang nag-utos, siya ang magtutustos. So, ito po yung ano. So, um, yung aming mga, yung aming, ano doon, yung kumbaga, sa bawat pagtaas ng kamay ni Lord, 'di ba? Yun nga lang kay ano, yung kay Moses saka kay Joshua, 'di ba? Pag tumataas yung tirata sa labanan nila. Sa bawat pagtaas ng ng kamay ni Lord, makikita mo kasi doon yung victory and also the goodness ni Lord sa atin, sa buhay natin. Na we always be victorious kasi kasama natin siya. Lagi niya tinataas yung kamay niya para sa atin. Yun po. Tapos po, ayun nga, yung medyo ano pa, medyo fresh pa po to. To have an ABC of encountering God. A, to admit our weaknesses that God's grace is sufficient. B, believe that God is always with us. And C, contentment that God is the one who will provide for everything. Magkaroon tayo ng contentment kasi siya yung andun siya yung kasama namin.
And also, yun nga po, yung aming pong ano po sa amin doon sa Bible study is, lagi naman ito yung lagi namin pinangahawakan. Isaiah 43, 1 to 2 is a personal Mm, relationship with God. mm, Personal niya sinasabi yun. Personal kanya kinakausap. Kasi kilala ka niya, mula pa lang na binubuo ka pa lang niya, kilala ka niya. That is why I always be with you. And also, to summarize po, to encounter God is to welcome Him into our heart and in our lives. And simply receiving His presence in our lives and let God dwell within us. Yun po. mhm. Galing ah. Amen. Pinali talaga. Amen, amen, amen. Oo. Ah, alam nyo nung ito habang nagsasalita kayo, isa lang yung na discern ko. Alam nyo, it is worth, masarap pakinggan, masarap makonvict, masarap masabihan ni Lord, i-encourage tayo ni Lord. Pero yung everything na natutunan natin, let's put it into practice. Let's put it into practice. Bakit? Ito nagpe-pray ako kanina eh. Tapos ang term nga ni Lord, pag hindi mo practice kung ano yung natututunan natin, magiging pantasya lang sa atin, quote unquote si Lord, term niya yung pantasya. Parang fairy tale lang. Kasi Amen po. alam nyo, yung physical yung fear nakikita mo nararamdaman mo. Tapos you are responding from your spirit, you are responding from your God na hindi naman physical. Pero yung response niya, tatapatan niya yung physical. Parang parang David, parang Joshua, ano yan eh. Ah, sabi nga ni Tia, hindi naman natin ipagdadasal na Lord, sana may challenge ako, may hindi naman natin hihingin yun. Pero yung point lang natin dito is to equip us whenever it happens. I-share ko ulit yung screen natin. Mamaya na tayo mag-picture, Cecil, pagkatapos. Yan. Bumalik ba? Tama ba yung screen? Ayun, tama yung screen. Okay. Opo. Doon tayo magtatapos actually na yung Isaiah 41:10 is a promise from God. It is a promise of His presence. Kaya nga yung Bible study natin next week, would you believe this? Yung Bible study natin next week ay practicing the presence of God. Magiging medyo mas practical tayo next week. Practicing the presence of God. We always talk about God's presence. Pero Lord, paano ba? Paano ba yung presence mo na yan? Is it something only that we feel? Is it only something na yung uminit yung puso mo, yung mga ganon? Yun yung pag-uusapan natin next week. Diba sabi ko sa inyo kanina, habang nagpe-prepare ako, kasama ko talaga si God. Would you believe yung notes ko for next week tapos na? Amen. Wow. Hindi ako kapaniwala na, Lord, pag ako lang to, Diyos ko, drawing lang ako. Pero alam nyo, kumpleto. Kumpleto ang scripture, ang content, reference scriptures, pati yung questions na bawat point, pati yung breakout room. Ilalagay ko na lang sa PowerPoint. Nasabi ko kay Lord, pag ako lang to, walang mangyayari. So, ang point ko lang for sharing that, everything na naise-share sa atin, sa Bible studies natin, you can be very, very sure galing kay God lahat yun. Kami ni Tita Do, messenger kami. And we're content and we're happy with that. So, that given, sana ang isang take home natin ay yung reality ng presence, provision, and power ni God. It is real. It is very real. Nababasa natin sa Bible, narinig natin yung mga kwento ng bawat isa sa atin. Narinig natin lahat yun. Sabi yung kay Macy, ano ang advice ng doktor sa'yo? Pag yan naramdaman mo, takbo ka sa ER.
Hindi siya tumakbo sa ER, tumakbo siya kay God. Amen. Opo. Yeah, di ba? Kasi yung presence, I'm not saying na we are downplaying yung medical science, hindi naman. Opo. Kasi pag gusto ni God na doon ka pumunta, doon kanya pinadala. Pero tinawag kanya, dito ka muna. Ganun yun, ganun yun. So, yung presence, provision, yung power ni God sa buhay natin, na lagi siyang, He is always with us. Tapos at bakit siya nandito, is always strengthening us. Sana yung isang question natin kanina, na yun sana yung dala-dala natin sa pagtulog natin mamaya, yung mag-reflect tayo for 1 week na, Lord, sino ka ba sa akin? Sino ka ba sa akin? Lord, would you declare it to me? Would you declare it to me kung sino ba ako? Actually, Pastor Alex, yung prayer ko, sorry to interrupt, yung prayer ko talagang hindi alisin yung sakit, kundi totally tanggalin muna to na walang agam-agam talaga na hindi ako pupunta ng emergency room. Yun nga po ang ano ko eh. Kasi hindi ko kilala yung lugar if ever pumunta man ako. Talagang ang lalayo pala ng hospital doon. Yun. So nakalma ako doon, Doc. Ay, Pastor. Amen. Yun lang yung yung Kuya Alex, pwede ako mag-share? Ay sige, yes please. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng chance na nakapag-share kanina. Ito namin slight lang. Narinig ko kay Ani. Yeah, which is maganda talaga din yung topic na yung presence talaga ni Lord and even yung mga challenge. Minsan malaki din yung natutulong talaga, not only with the Bible study group, pero pag meron tayong mga prayer partner or someone we trust, na kaya tayo nagkukwento, hindi naman sila nagbibigay sa atin ng solution eh. But the reason that they are the people that God places in our lives, nagkakaroon din tayo ng wisdom, diba? And siyempre kahit nagpa-pray ka, diba, mas maganda talaga when you are praying with, kaya nga diba yung 2 or 3 gathered together, talagang effective yon. So, yung madami talagang challenges. Kahit nasabihin mo bang, deeply rooted ako, alam ko yung Bible book cover to cover. But when the rubber hits the road, talagang nawiwindang ka din. Diba? Posible namang hindi ka nag-aalala or there's still fear in your heart. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, kasi hindi ka nagdadasal or whatever. Hindi. May feelings. There is still the emotion, the feelings. Pero ang maganda kasi, when God is with you, when the presence of the Lord is with you, nagkakaroon ka ng peace in your heart and clarity in your mind. Kasi pag masyado tayong, di ba, sa aking experience, pag fear ka, napaparalyze ka. Di mo na alam kung anong gagawin mo. So, nakain ka na talaga ng fear. But because there are people we are surrounded with people we have the same faith, at saka nakakapagbigay din sila sa atin sometimes ng comfort words and even they can, yung parang they open our mind, di ba? Kasi meron man tayong mga blind, yung blind spot na hindi natin naisip pero sila naisip nila, di ba? So, yun, yung parang, and then, through the scriptures, yung mga words, kasi ako talagang dami ko talagang na-experience na talagang super takot ako. And I also experience yung presence ni God kasi totoo naman yung wala ka naman talagang aasahan kundi siya lang. Amen. So, wherever you go, kahit naguhugas ako ng pinggan, naglilinis ako. Yung sabi ko nga Kayla, pag nag-iisip ka pala, dasal na yun. Pag iniisip mo lahat na iniisip mo, kinakausap mo na pala si Lord. Kaya every day, we have encounter with God. Right. Kasi, Amen. Diba, kinakausap, hindi mo naman siya kailangan may tao para kausapin mo or lumuhod ka pa o pumunta ka sa simbahan or no, everywhere you go, kinakausap mo siya. At parang naisip mo na ikaw din ang sumagot dun sa mga tanong mo kasi yun na pala yung encounter mo with God. Sana nagsabi sa iyo ito yung gagawin mo. Kaya sinasabi mo pa Alex na hindi ko nga naisip na yun ang gagawin ko na yun. Pero yun ang nagawa mo. Kasi, diba, yun na pala yun na kasi minsan, diba, may decision tayo then all of a sudden, biglang nabago.
Kahit Mhm. ako naman biglang, Mm. even bigla ko na lang naisip magpabook nung darating si David. Yung sabi ko, naku, meron akong long weekend. Pabook ko kaya. Pero I didn't ask him yet kung pwede siya, kung makakakuha siya ng leave. Pero ginawa ko pa din, nagpabook ako kasi pwede namang i-cancel yung hotel booking pag hindi ka natuloy. But kaya naisip ko, ba't ko kaya naisip yun bigla? Kasi syempre yung plans namin ng asawa ko talagang kailangan meron lang akong long weekend, tapos kailangan pareho kami ng day off. But sometimes sundin mo lang si God, tapos ayun, parang naisip ko yun nga pala yung encounter ni God. Tapos yung last time, yung talagang yung deepest moment ko nga yung 2020, which is alam naman niyo yun na ang dami kong walang expired passport, expired everything, walang trabaho, nakahang dito, tourist and everything. Nung 2020, sinabi niya talaga sa akin yung Isaiah 43:19, for I am about to do something new. So talaga nag-stuck sa akin, for I am about to do something new. So ibig sabihin, ipapaguhin siya sa akin at bibigyan niya ako ng bago. Which is ngayon talagang ini-enjoy ko kasi sabi niya, I will make a pathway through the wilderness. Yun. I will create rivers in the dry wasteland. So ibig sabihin, parang imposible, no? Magkakaroon ka ng pathway sa parang hindi mo alam, forest yun o whatever. Tapos, dry season, dry yung lugar, magkakaroon ng river. So, talagang claim ko yung promise na yun, na lagi kong dinadasal every day and every day. Tapos hanggang sa naintindihan ko na siya nung nangyari na yung mga ganun. So, ayun. Tapos sabi ko minsan, ay, hindi na lang ako mag-share daan. Kasi I also realized when we are sharing, we gather strength from the sharing of others. Tapos parang feeling mo, nangyayari din sa'yo, yung nangyaring blessing sa kanila. Which ang dami ko nang parang nai-inspire ka dun sa nila, nai-encourage ka. So kung meron ka mang challenges, may isip mo kung sa kanya nga nangyari yun. Bakit sa akin hindi pwede? Para naman kaming anak ni Lord. Diba? So ayun lang po, yung sharing na gano'n, yun lang po yung ko na. If we are really under the presence of God, wherever we go, wherever we are, kahit nasaan, o ganito, at saka pag andun po yung presence ni Lord, parang may nag-i-stop sa'yo kasi alam naman ninyo na meron din ako ngayong challenges pa. Pero I don't want to go back to my old self. Kasi to retaliate, pag merong hindi ako magandang naririnig o nasasabi, to retaliate, makipag-away, kasi Gabriela silang din ako. Pero minsan napabigay din ako kasi, yun. Nakapagsalita ako hindi maganda. Pero hindi naman sa harap ng tao, sa sarili ko. But I rebuke it, I ask forgiveness from God na at least doon lang umabot yung galit ko. Hindi na yung katulad dati na makikipag-away ako sa isang tao para lang masabi ko yung gusto ko. So, ayun lang po, because of the presence of the Lord is in my life, which is talagang alam ko dahil hindi naman ako ganito. Pero nababago niya yung puso ko, yung isip ko, yung gawa ko. Kaya importante talagang we have to put yung words into action. Diba? Ayun lang po. Thank you. Thank you, Sheila. Kasi lalo yung last na statement mo, mangyayari lang naman yan pag willing ka. God is always willing. He is always faithful. So, nasa atin yun. Amen, amen. Ayun, thank you, thank you. Move on na tayo. Yung final prayer natin, as usually, we will sing our final prayer. Yun, thank you, thank you, thank you. Thank you po, Pastor. Thank you. I hope it was worth your Thank you po. Thank you, Pastor. your overtime. Very nice. Music na yun. Yun pala yung kanta ko. The Lord goes before me. Send ko yung link. Send ko yung link. When you're open for your video.